Ayan guys, nang dahil dun sa viral post, Jollibee paper bag story, ayan, napasugod ako sa pinakang malapit na Jollibee dito sa lugar namin. So, binasa ko yung viral post na yon, as in nakaka-relate ako guys, kasi yung panganay ko sa public hospital ko rin talaga siya ipinanganak. Tapos, yung sinasabi niya doon na unclean bed, totoo yon. Talagang hihiga ka dun sa mga maduduming higaan doon kapag nagle-labor ka or sa public hospital. Tapos, yung may pagkasungit talaga ng mga staff nila. Tapos bukod doon, alam mo yung sumasakit na yung tiyan mo or hindi mo na maipaliwanag kung ano yung pain na nararamdaman mo kasi nga nagle-labor ka. Makakarinig ka pa ng hindi magagandang salita. Katulad ng, huwag kang iyak ng iyak, huwag kang mag-aarte kasi ginusto mo yan. Alam mo yung pakiramdam mo na kailangan mo ng tulong pero hindi ka nila susuportahan. Ipapagawa at ipapagawa nila sa'yo yung mga bagay na alam mong hirap na hirap ka. Kasi ranas na ranas ko yan talaga. Especially nung nanganak na ako sa public hospital. Pagkatapos kong iluwal yung aking anak, inihagis lang sa akin yung diaper. Ang sabi sa akin, maglagay ako ng diaper. Sobrang nalalambot ako at the same time, hindi ko kayang buhatin yung aking sarili para maglagay ng diaper. Sakto naman nung time na yun guys, ay pumasok yung janitor. Ang sabi ko sa kanya, kung pwede niya akong tulungan maglagay ng diaper. As in, mawawala talaga yung hiya mo. Tapos, yung sinasabi din ng babae na ang dami-daming mga estudyante na nagbi-video or basta nakatingin sa'yo, nakapaligid. Relate din ako dyan kasi ganyan din yung nangyari sa akin. Hindi man lang nila tinatanong kung okay lang ba na videohan ka, okay lang ba na picturean ka, as in, walang consent. So, relate ako doon sa about sa hospital. Pero doon sa Jollibee, sa pagkain naman, hindi ko naman siya naranasan. So, bigla ko lang talagang na-miss si Jollibee kaya napapunta ako sa sa pinakamalapit na Jollibee dito sa lugar namin. Tapos at the same time, naawa ako dun sa dun sa babae. So, sobrang swerte din talaga natin mga babae kapag nakahanap tayo ng asawa na, alam mo yon, mas priority ka kaysa sa sarili nila.